Water signs, tignan natin ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet necklace at ng ating Tears bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, simulan na po natin ang reading mo. We have not happy. Ayan. Medyo na-disappoint ba kayo, water signs, ngayong araw na ito? Medyo disappointed yung iba sa inyo. We have love message. May hinihintay kayo na mensahe coming from your person. Pero, ano ba, pwedeng hindi naman siya nag-message sa'yo. Pwedeng wala siyang oras sa'yo ngayon. Or may nabasa ka sa phone niya. Nakakaiba. We have backstab. O nga. Meron. Naging reckless tong person mo. Mukhang hindi niya natago kung ano man yung dapat niyang itago sa'yo. Na, may panloloko dito na lumalabas. Dito sa ating mga baraha. Dito sa energy ngayong araw na ito. Meron dito pinaglalaruan kayo. Okay, merong tao dito hindi consistent yung binibigay na effort sa inyo. Pwedeng sinasabi lang niya na may gusto siya sa'yo. Pero pinaglalaroan ka niya. Hindi lang yung puso mo, pati yung isipan mo. Binibigyan ka ng taong to ng mixed signals. Tandaan nyo po, yung taong mahal kayo, hindi kayo bibigyan ng mixed signals niyan. Laging diretso yan. As in, makakaramdam kayo ng peace of mind. Lalo na kung yung tao ay tama para sa inyo. Or siya na yung dawan ninyo. Peace of mind ang mararamdaman nyo. Minsan nga, walang kilig-kilig yan eh. Basta, sobrang kaya paanong nararamdaman mo towards that person. Tingnan natin. Ayan. Consider, wala kayong nararamdaman dito na peace of mind. Yan, lagi yung tumatakbo ba sa isipan ninyo? Na baka may kachat na naman yung person mo? Na baka niloloko ka lang? Meron din dito, pwedeng pinaasa kayo. Ayan. We have judgment. Ayun, LDR pala yung iba sa inyo. Kaya, yun na lang yan siguro nagpapasaya na mag-message sa inyo yung person nyo. Pero anong ginawa? We have 9 of Cups. You're trying naman to be happy. Diba? Ano yun? Parang gusto mo pa rin namang i-appreciate kung ano yung mga iba pang nangyayari sa life mo. We have 4 of Pentacles. Yan. Pwedeng may nag-iipon dito. Ano to? Plano yung puntahan yung person nyo kaya kayo nag-iipon. Ayun ko yan kagad pumasok sa isipan ko dito. We have the Moon. Hindi nyo naman masyadong, siguro medyo, yes, emotional nga yung iba sa inyo ngayong araw. Pero pwedeng pagkausap nyo yung person nyo, hindi nyo po yan masyadong pinapahalata sa kanya. We have the Emperor. We have 2 of Swords. May dalawang pinag-iisipan talaga, pinamimilian. May malaking decision. Nasa crossroads yung person mo. Hindi siya makapag-isip kung sino ba yung pipiliin niya. Pwedeng kung kayo ay magkalayo sa lugar na kung nasan siya ngayon, meron siyang kasama. At kung saan kanya iniwan, o ikaw naman yung nandyan, naghihintay sa kanya. We have Page of Swords. Maybe you need to address yung nafe-feel mo. Yung uneasiness, no? Na nafe-feel mo towards this relationship, towards your feelings. Relationship mo, hindi lang pagtitingin sa love life, even sa mga tao sa paligid mo. Kasi ito, parang ikaw din mismo, di ka nagiging honest dun sa nararamdaman mo. Hindi ka nagsasabi ng nararamdaman mo. Mahilig kang magtago dito ng feelings. Yun yung nakikita ko sa'yo. Water signs. Kaya may mga tao dito na hindi ka nila naiintindihan. Meron naman tao dito ha, na gusto ka naman talagang intindihin. Kaya lang kasi, di ka naman nila mabasa, hindi naman sila manghuhula. So, sabihin mo na lang sa kanila kung ano ba talaga yung kailangan mo. For example, need mo talaga ng tulong. Financially, magsabi ka. Yun yung gawin mo. We have 5 of Wands. Sige mo, may mga kakompetensya ka talaga towards dito sa taong ito. For some of you, pwedeng ito ay trabaho. We have 5 of Swords. 50-50 yung energy. So, kung may inaasahan kayo dito na magme-message pa po sa inyo, napakababa po ng chance. Or sabihin na nga natin, 50-50 nga po yung chance. So, yun na lang siguro, wag nyo masyadong asahan to. Apply na lang kayo sa iba. And kung meron naman kayong hinihintay dito na promotion, pwedeng hindi nyo talaga yan makukuha dito sa company na to or sa trabaho na to. So, try nyo maghanap ng
other job. Tignan pa natin ano pa yung mensahe for you. We have 9 of Swords. You see, wala na kayong peace of mind talaga dito. Hindi kayo makatulog. Meron dito, it's either napapaginipan nyo na merong iba yung person nyo. Or hindi nyo nga napaginipan nakita nyo talaga. Pwedeng nakita nyo ng dalawang mata po ninyo yung evidence. Kaya di na kayo makatulog dito. 4 of Cups. Kaya napapaisip kayo. Kaya pala hindi rin lumalago, hindi nag-grow yung inyong relationship, hindi siya nagle-level up kasi yun pala, may tinatago sa'yo yung person mo. We have Knight of Wands. We have 6 of Swords. Meron dito, iiwas na lang. It's either kayo ba to? Iiwas na lang kayo. No confrontation. Yun yung nakikita ko dito Wala kasi akong nakikitang pag-uusap. More on pag-iwas. Okay? Pwedeng merong nag-i-initiate ng usapan, pero meron namang umiiwas. It's either ikaw yung nag-i-initiate or yung person mo. Pero siguro nung mga times na meron ka ditong gustong makausap, siya naman yung ayaw makipag-usap. Ngayon naman na ayaw mo na makipag-usap, siya naman yung nagpipilit ng usapan dito. We have the World. Meron tayong Ace of Swords. Gusto mo nang makamove forward. Ewan ko, meron ako nakikita dito Gusto mo nang makamove forward. Gusto mo nang mawala yung sakit na nararamdaman bago makipag-usap. So, kung ganun yung sitwasyon, ano pa yung sense? Naka-move on ka na. Bakit makikipag-usap ka pa? Baka bumalik pa yung mga pains na yan. So, pag-isipan nyo rin na, meron akong nakikita dito. Or, lalayo mo na yung taong to. Parang gusto niya muna nga lumayo. Or pag nasa malayo na siya, tsaka siya makikipag-usap. Yung tipong kayang-kaya kanya talagang iwasan, ganyan. Or ikaw, kayang-kaya mong umiwas. Yung hindi ka na mahahabol ba ng taong to. Tignan natin ano pa yung mensahe. Okay, meron talaga. Yan po. Meron pa kayong ka-LDR? Sige, titanong na nga lang natin. Okay, yung ka-LDR mo ba may iba dun sa bansa or sa lugar kung nasaan siya ngayon? Pwede rin naman kasi nandito lang sa Pinas, diba? Malayo lang talaga kayo sa isa't isa. Tingnan natin. 1 or 2 lang tayo, okay? Relax kayo dyan bago kayo pumili. 1, 2, okay? May iba ba yan kung nasaan siya? 1, King of Swords. Tingnan natin si number 2, okay? Okay. Si number 1, wala. Focus niya lang talaga trabaho niya. Tsaka hindi yan gagawa ng ikakasira ng relasyon ninyo. Isip po yung pinapagana niyan, hindi puso. Hindi siya nagpapadala sa emosyon niya. Yan. Or sabihin natin sa tawag ng laman. Hindi. Si number 2, ayan, tignan mo. Diba? Hindi niya na alam kung paano ba ibabalance yung oras niya. So, ayan po, malaki yung chance. Si number 2 ang may third party. Si number 2 ang may iba doon sa lugar kung nasaan siya ngayon. Siya po yung hindi honest sa'yo. Yan. So, dapat talaga pag may pamimilian, isa lang din po yung pipiliin ninyo. Lalo na kung dalawa lang naman to. Huwag niyong pipiliin parehas. Kayo yung magbuguluhan. Hindi kayo nakahanap ng sagot. Okay. Tignan pa natin ano pa yung mensahe. You know, nag-aaway ba kayo ngayon ng person mo? Or may nakakaaway ka ba dito? Pwedeng family members to. Yung iba sa inyo, it's either ayaw nyo nang umuwi ng bahay. Ganyan. Tingnan pa natin ano pa yung mensahe. Okay. Ito, meron kang gustong i-give up. Kasi yung isa, nagpapasaya talaga sa'yo. Parang ganito, dalawa yung trabaho na ino-offer sa'yo. Yung isa, dream job mo. Yung isa, ayan na yung lumalapit sa'yo. Okay? Kaya lang, alam mo sa sarili mo na hindi ka magiging masaya dun. So, piliin mo kung saan ka ba magiging masaya or magiging practical ka ba. Kasi ayan na yung ino-offer sa'yo. Baka kaya yan yung unang ino-offer sa'yo kasi yan yung mas makakabuti sa'yo. Hindi ka siguro sobrang magiging masaya, pero diba, yan yung mas magiging better for you. Tignan natin ano pa yung mensahe. Okay. Yan, meron dito hindi na makatulog. Ilang araw na lang ba paalis na yung iba sa inyo? Ayan o. Meron dito.
Pwedeng ito ang iniisip nyo kasi yung anak ninyo. Yes, kaya kayo nagsasacrifice or kaya kayo magsasacrifice, kaya kayo aalis para sa anak ninyo, pero kaya din kayo nalulungkot kasi, yun nga, mawawalay din naman kayo sa kanya. So, nasasaktan kayo dito. Yun lang, tuloy-tuloy nyo lang talaga yung usapan. I mean, kung ayun nga po yung mga anak po ninyo, no, video call, lagi dapat may oras sa isa't isa. Kahit na kayo po ay magkalayo, huwag nyong iparamdam sa kanila na nasa malayo kayo. Okay, so dapat consistent yan, yung pag-uusap, yung pag-video call, as much as possible. Meron din ako nakikita dito, kung kayo po ay yan, kung nasa ibang lugar kayo, nasa ibang bansa kayo, iniwan nyo yung anak ninyo, alam mo kung ano pagsiselosan niya, pag nagkaroon ka ng relationship dyan, hindi niya maiintindihan. Feeling niya, binetray mo siya, pag ganyan yung nangyari. Bakit? Kasi di ba ang usapan nyo is para yan sa future niya. Kung medyo malaki-laki na yung anak nyo, yung kaya na bang makaintindi, tapos malalaman niya meron kayong karelasyon, so siguro wag muna yun yung atupagin po ninyo, kasi pwedeng masira din yung studies nung anak ninyo. Kasi ano siya, magkakaroon siya ng hinanakit sa inyo, hindi lang tampoy, hinanakit. Oo. Ayan. Siguro may pagka-possessive yung anak niya. I mean, gusto niya syempre, 'di ba? Siya lang yung anak niyo, siya lang yung mamahalin niyo, ganun. Bata pa eh. Kaya ganun pa yung mindset. So, ayan lang po ang mensahe. Maraming salamat po. Ingat po kayo always and more blessings to come.